Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro, at isa rin ho sa mga nagtataguyod ng prosekusyon dyan sa lower house. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamido po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po, Representative Ridon. Magandang umaga, maraming salamat sa pag-imbita. Kami ho'y napatawag. Ito hong si Senator Erwin Tulfo, naghain na ho siya ng reklamo laban dun sa 18 dating bodyguards ni Saldico. Kayo po, ay may balak din ba kayo na maghain ng complaint? Dahil dinawit din ho kayo, nakakalad ka din yung inyong pangalan. Allegedly, may mali-maletang pera din na ipinarating po sa inyo bilang kickback. Representative Ridon. Wala na, parang wala na akong ka-interest na kasuhan, no? Ito pong Marines kasi kahapon parang obvious talaga nagsisinungaling po itong mga Maleta Boys Ha? Kahapon binigyan ako sila ng pagkakataon na talagang ipatunayan, panindigan po yung kanilang testimonya last week, no? Doon sa meeting kasama po nung grupo po ni Senator Cayetano, pero hindi ho nila ginawa kahapon. Imbis na magpunta ho doon sa hearing po ni Senator Erwin Tulfo, nagtago ho sila doon sa opisina ng isang senador. No? Yun po yung una. Pangalawa, yung po affidavit ho nila pabago-bago. Di ba nung una, yung affidavit ho nila kasama ho yung isang senador. Kahapon parang inabsuelto na ho nila. Parang hindi daw ho nagpasok ng maleta doon sa bahay po ng isang senador. Pero hanggang gate lang daw po yung maleta, kaya hindi daw ho naipasok, at alam nila na hindi ho nakuha po ng isang particular na senador. Doon pa lang ho, talagang wasak na po yung kredibilidad nito pong Maleta Boys. Okay. Eto ho yan, susog po dyan. Ano po ang inyong masasabi doon sa pagmamatigas po nila na humarap nga ng personal, pero sinabayan nila ng kanilang bersyon ng press conference yung isinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Panel na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Sa legislatura ho ba, meron ba itong nakikita kayo na mga paglabag? Lalo't sa Senado rin isinagawa yung kanilang press conference kalinsabay nung ipinatawag na pagdinig ng panel, Representative Ridon. Hindi ko po pagka fully constituted na po yung Senate Blue Ribbon Committee, pwede na po talaga i-subject to disciplinary actions. No? Ito pong Maleta Boys. No? Tingin ko pagka they will continue to reject yung invitation ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede po talagang ipa-aresto at i-contempt at ikulong. Ito pong Maleta Boys po na ito. Ang akin pong katandem dito si Bombo Everly Rico. May ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Ever, with your question. Alright. Sa ibang usapin naman po tayo, paano po ngayon yung paghahanda po ng House Prosecution Panel sa impeachment habang hindi pa rin nga po humuhupa yung agawan po ng liderato sa Senado na maaaring may epekto po sa mangungunang presiding officer sa impeachment court? Wala naman masyadong epekto. No? Dito po usapin sa Senado. Kahapon nag-file na po ng manifestation yung pong prosecution panel at pinareceive po doon kay Senate Secretary Bantog. No? Ito po yung bagong Senate Secretary kasama po ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. No? So, yun na po yung current na estado. Ang aming pong inaasahan yung pong timelines na binanggit, yung pong pre-trial proceedings sa gitna po ng Hunyo at yung pong July 6 na pagsisimula po ng trial ay tuloy na tuloy pa rin po. Right. Bilang isa rin pong abogado, baka meron po kayong maipapayo din po sa magkabilang kampo ngayon para ma-resolve na rin po yung suliranin dyan sa may Senado. Hindi mo kailangan ng abogado. Diyan po sa bagay na yan, kailangan po numero. No? So tingin ko naman pagka halimbawa, meron nung talaga numero si Senator Alan Peter Cayetano, wala naman pumipigil para talaga pong tapusin na yung pong usapin na ito. No, ang problema, I think, up until this moment, parang sasampu na lang ata yung mga kasama po ni Senator Alan, samantalang 12. Ito po kasama po niya Senate President Pro Tempore Sherwin. So, I think higit sa legal, yung pong numero kasi
ito po ay talaga ang tawag ko ng mga abogado dyan, political question. So nakadepende ho talaga kung sino po yung may pang-politikang kapangyarihan dyan po sa Senado sa kasalukuyan. Alright, madagdag ko na lamang po siguro, Representative Ridon, by Monday kasi mag-start na po yung pre-trial conference. What to expect po? Yung sa pre-trial conference, magpipinal na ho kami talaga ng mga witnesses, ng mga dokumento, at kasama din po dyan yung sequencing, no? Nung pong presentation po ng ebidensya. Pinipinal ho namin kung ano yung pinakamagandang article na iuna, kung threats ba yan, kung unexplained wealth ba yan, kung confidential funds misuse ba yan, at iba pa. No? So yan po, yung pong mga inaasahan ho natin pagka talagang umabot na ho tayo doon po sa pre-trial proceedings. Alright, Pomo Dennis. Okay, maihabol ko na lamang po ito, Representative Ridon. Alam namin na kayo ho bilang advocate din ng infra issues dahil sa dati kayo ho yung pinuno ng Infra Watch. Ito ho kasi kakatapos nung malakas na lindol na naitala dyan sa Mindanao, sa nakikita po natin na malaking concern matapos yung naturang pagyinig. Posible rin daw kasi na maitala ito batay sa record ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, maging sa ibang parte ng ating bansa, kasama na ang Metro Manila. So, ano ho ang nakikita natin na mainam na gawing hakbang para maging proactive ho tayo at kumbaga ma-minimize yung damages pagka naitala rin ang malakas na lindol dito sa Metro Manila at anong mga hakbang din ang mainam na unahin ngayong may naitala po na 7.8 magnitude na lindol. Well, sir, siyempre nakikiramay ho tayo doon sa mga naging biktima ng lindol po kahapon. Ang alam mo natin, yung pong pambansang pamahalaan nakapag-deploy na po ng talagang kanilang cabinet secretaries, ating cabinet secretaries para magbigay po na agarang tulong at responde dito sa bagay po na ito. Pero mahalaga ho talaga yung pong local government unit, sila ho yung pinaka-mayor na may obligasyon po dyan po sa bagay na yan. Magandang ikutan ho nila ho muli yung pong lahat po ng mga gusali na meron ho sa ilalim po ng kanilang pangangalaga, kasi hindi ho talaga obra na talagang nakita ho nating mga images at videos ho kahapon na talagang nawasak ng parang pancake, no? Yung ilan sa mga gusali. Dapat matiyak ho natin na kung kailangan ho magpa-retrofit ng mga gusali, dapat ho ma-identify ng pong mga local government units yung pong mga gusali po na kailangan po ng ganito. Okay, with that, maraming salamat po, Representative Ridon, at from time to time naman kami makikibalita rin sa panig ng prosekusyon dito sa iba pang mga tinutugay-gayan po nating mainit na mga paksa. Maraming salamat at magandang umaga po. Maraming salamat. Magandang umaga. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Representative Terry Ridon, isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso na nakatutok ho dito sa panig ng prosekusyon para sa impeachment case nitong si Vice President Sara Duterte at kinatawan din mula sa party list Bicol Saro na atin hong nakausap dito sa Bombo Network News. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.